So, kadalasan kong nakikita sa specimen ng babae dito sa disyerto. Ito din ang kahalagahan, kabayan, ng proper collection. Isang pasyente, 25 years old, babae. Ano ba ang nasa loob nitong ihi na to, kabayan? Ngayon tingnan natin. So, isentry muna natin para makita natin sa microscope. So, natapos na natin na-isentry. Okay, silipin natin sa microscope. Ito, kabayan, oh. Ito yung ihi ni madam. So, anong napapansin nyo? Oh, ano yung mahaba-haba na yan? Oh. Si madam katatapos lang, nagpa-urinalysis agad, eh. Mariosep. Umamol sa kalamigan, ay. Hindi po ba? Oh, ayan, oh. Ang daming mga andyan si Junior. Diba ang dami? Oh, yan oh. Pasensya na kayo kung hindi maganda ang kuha ko sa aking cellphone. So, kabayan, bakit ko ipinapakita sa inyo ito? Baka sasabihin nyo, ano naman pakialam mo, sir? Kung nag-ana-ana sila, tapos pagkatapos nyo, nagpa-urinalysis. Kabayan, malaki po ang epekto dito sa laboratory ang ganyang specimen. Sa anong kadahilanan? Okay, una. Kapag ganyan ang specimen na merong kasamang contaminated ng sperm, kabayan, pwedeng magkaroon ng false positive ang protina at ang dugo. Ngayon, nire-report ba yan, sir, kapag nakita ng may spermatozoa sa ihi? Oo. Bakit? Para makatulong sa evaluation ng doktor. Kasi kung hindi namin nire-report na may nakita dyan si Junior at inireport mo na may protina at dugo, kabayan, baka iba ang isipin ng doktor. Eto, kabayan, ha, sa lahat po ng specimen na dinadala sa laboratory para i-process, kailangan sa unang proseso, tama na. Tama ang paggawa o pagkuha. Dahil kung mali, pwedeng magkaroon niya ng discrepancy sa resulta nyo. Kagaya nitong ihi na to, kung tama ang pagkuha mo, tama din at accurate ang resulta mo. Ang pinaka-importante, isa din na isipin namin regarding sa pag-process ng specimen, dapat sa una pa lang, okay, na pagpasa ng mga specimen, tama ang collection. Dito na lang paano kung mag-report kami ng protein at saka ng dugo? Okay, minsan walang dugo, protein lang ang taas. Tapos, merong nakitang si Junior. Okay, may sperm na kasama dyan sa ihi nyo. Dahil po dun sa sperm na yan, kaya nagkaroon po ng positive na resulta sa protina. Okay? Mostly kasi, na composition ng sperm, kabayan, ay albumin, which is a type of protein na pwede niyang ma-detect dito kapag above 30 mg. Kaya isang awareness lang po ito na kapag tayo nagpapasa ng kahit anong specimen sa laboratory, siguruduhin natin na tama ang ating collection. Yan lang ang purpose ko dito sa vlog na ito. Hindi lang din naman nangyayari sa mga kababaihan dito. Marami din ang mga kalalakihan na nagpapasa ng ganyan. Ngayon magtataka sila, bakit ako merong protina sa ihi? Nga, sinasabi ko na lang, kapag sa akin nagtanong, ipabasa mo na lang sa doktor, siya na lang ang mag-explain sa'yo. Oo, madaming pasyente na nagpapasa ng ganyan. Ang sa akin, walang lumalagpas sa mata ko, kabayan. Lahat yan nire-report ko para pabigyan ng hint yung doktor sa pagbabasa ng resulta. Okay? Alam na nila yan. Kapag nakita ng spermatozoa tapos may protina, dahil lang pwede dun sa sperm na nandun sa ihi ang nag-cause niyan. Kasi dito sa amin sa laboratory, kabayan, gusto namin ng accurate na resulta. Kaya ko po sinasabi ito sa inyo. Naway makatulong. O ngayon, kung nag-ana-ana kayo ni Mr. o ni Mrs., huwag ka munang mag-ano ng urinalysis. Okay? Isang paalala lang po yan. God bless everyone. Bye-bye.